Nako po, eto magandang pag-usapan at reaksyonan po mga kabida. Ito hong lumabas na balita patungkol ho sa mga pastors ng Baptist Church po mga kabida na tila isinuka na po nila ito hong si Congressman Benny Abante po Okay? Eto babasahin ko lang po ito hong article ng ang balita ngayon mga kabida. Ang sabi po dito sa kanila hong headline, Baptist Church leaders nagkaisa, undivided support kay VP Sara, dumistansya kay Abante po mga kabida. Eto, naglabas ng malinaw na posisyon ang isang koalisyon ng mga leader ng Baptist Church sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Buong suporta para sa Vice Presidente at tahasang paglayo sa pahayag ni Pastor Benny Abante. Ayon sa ulat, isang manifesto ang iniharap sa pamamagitan ni Representative Harold James Duterte kung saan pinagtibay ng mga pastor mula sa 75 Pilgrim Bible Baptist Churches. Mantakin nyo 75 mga Pilgrim Bible Baptist Churches. Okay? 75 mga simbahan po sa ilalim po ng Baptist Church po mga kabida ang humiwalay po. Okay, tumalikod po mga kabida kay Pastor Benny Abante Alright? Sa buong bansa ang kanilang paninindigan mga kabida, meaning nationwide pala ito. Akala ko po dito lang sa Mindanao. Okay, buong bansa pala ito mga kabida na mga simbahan sa ilalim po ng Baptist Church ang tumiwalag po, kumiwalay at dumistansya po makabida kay Benny Abante. Eto, undivided support para kay VP Sara. Ibig sabihin po makabida, buong buo po yung kanilang suporta po kay Vice President Sara Duterte. Sa naturang manifesto, malinaw ang naging deklarasyon ng grupo. Ito yung kanilang manifesto po makabida. Undivided support for the Vice President. Buong suporta para sa Vice Presidente. Bukod dito, inilarawan nila si VP Sara Duterte sa gitna ng kontrobersiya bilang, eto po, unperturbed and unbowed, hindi natinag at hindi yumuko. Meaning, matibay po, mga kabida. Kahit sa anong klaseng pagsubok, okay, kahit na po sa anong klaseng paninira, mga kabida, pressure ay hindi ho natinag ito hong si Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Ipinahayag din ng grupo ang kanilang panalangin para sa kaligtasan at katatagan ng Vice Presidente sa harap ng tumitinding tensyon politikal. Alright? Itong pagdistansya po nila kay Abante po, mga kabida, ito questionable talaga ito, Bakit sila dumistansya kay Abante? Meron talaga problema, mga kabida. Diba? There's something wrong, okay? Kaya sila dumistansya po, Kasabay ng pagsuporta, nilinaw rin ng koalisyon na hindi umano kinakatawan ni Abante ang kanilang sektor sa usaping may kinalaman kay VP Sara Duterte. Abante does not speak for their community. Okay? Hindi nagsasalita si Abante para sa kanilang komunidad. Ang pahayag na ito ay tila direktang sagot sa mga naunang paninindigan ni Abante kaugnay ng impeachment proceedings kung saan isa siya sa mga vocal na nagsusulong ng proseso laban sa Vice Presidente. Ang paglabas ng manifesto ay kasabay ng mga kaganapan sa Kamara kung saan natukoy na may probable cause sa impeachment complaints laban kay VP Sara at inaasahan ang posibleng pag-akyat nito sa Senado para sa paglilitis. So yun po mga kabida. So 55 mga simbahan sa ilalim po ng Baptist Church po mga kabida ang tumiwalag na po. Isinuka po ito kung si Abante po mga kabida. Yun yung malaking tanong kasi bakit ganito po karami? Okay, parang buong simbahan na po ata buong organisasyon po ng Baptist Church
ang tumiwalag po kay Abante po, ano, mga kabida. Diba? Very questionable talaga ito. Okay? Is there something wrong with Pastor Abante sa kanila, ano, mga kabida? Okay? Yung kanyang panindigan po, ano, bilang kongresista, unang-una po, kinonsulta ba niya yung kanyang mga constituents, mga kabida? At kung kinonsulta po niya yung kanyang mga constituents, bilang isang pastor, kinonsulta ba niya yung kanyang simbahan po, ano, patungkol ho sa kanyang paninindigan laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po? Diba? Masakit po ito, ano, mga kabida. Ito ang ginawa po ng 75 simbahan po. 75 pastor, mga kabida. Laban po dito kay Abante, ano, sa kanilang pagtalikod po, mga kabida, ano po. In favor doon ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Na kanya hong nililitis po diyan po sa Committee on Justice, ano, mga kabida, ano po. Alright. Kaya nga ito, medyo naawa po ako kay Abante po, ano, mga kabida, kasi para bang he against the world. Okay? Diba? Sa talambuhay po siguro ni Abante, ano, ginugugol yung kanyang sarili po, ano, sa kanyang pagsisilbi po, ano, sa simbahan, most probably, ano, mga kabida. Although hindi ko alam yung history po ng kanyang church work, ano, mga kabida, ni Pastor Abante. Basta ang nalalaman ko lang po, bago siya naging congressman, nakikita ko na siya sa TV, ano, mga kabida. Kumbaga, pastor na po ito si Abante, ano, bago siya naging kongresista po, ano, mga kabida. So, malaking utang na loob po niya, ano, ito kung kanyang simbahan po, mga kabida, kung bakit ganyan po siya ngayon. Okay? Most probably, malaki yung tulong po ng kanyang simbahan po, mga kabida, kung bakit po siya nanalo bilang kongresista dyan po sa 6th District po ng Maynila po, ano, mga kabida. So, dapat isinalang-alang din niya yung opinion ng kanyang mga kasamaan po sa simbahan, mga kabida. Okay? O, ganito, ang nangyari po, ano? Magkaiba yung kanilang paninindigan po, ano, mga kabida. Bakit 57 mga church pastors and leaders ang sumuporta po kay Sara Duterte? Bakit siya lang po yung naiba, mga kabida? Okay? Hindi ko po alam kung meron ba siyang mga supporters din na mga pastors sa kanilang simbahan. Hindi ko din alam, mga kabida, kung 75 simbahan lang ba ang sakop ng Baptist Church, mga kabida, ano po. Baka naman po may iba pang mga simbahan po, ano, na posible hong sumuporta din kay Abante, ano. Pero malaking bagay na po itong 75. Mantequinho 75 yan, ano. Church, ha. Hindi po pastor lang, church talaga. So sa isang simbahan po, ang dami pong miyembro yan, ano, mga kabida, ano po. Lilinawin ko lang po, ano, mga kabida, yung manifesto na inilabas po, ano, ng mga leaders ng Baptist Church. Hindi ibig sabihin po, mga kabida, tinanggal na po ito kung si Abante, ano, sa kanilang simbahan, kundi dumistansya lang po, ano. Magkaiba yung kanilang posisyon, yung kanilang paninindigan po, ano. Si Abante against Sara Duterte, ito hong 75 mga pastor, 75 mga simbahan po, ano, ay pumabor po doon ho kay Sara Duterte, ano. So sa madaling salita po, ano, mga kabida, parang in-outcast po, ano, ng mga pastor ito hong si Abante, mga kabida. Kasi mantakin nyo 75 leaders, okay, against one. Hindi ko alam kung itong si Abante may mga kasamaan bang mga church leaders din, ano, na kapareho po, ano, na simbahan po ng Baptist, mga kabida, no. Hindi ko alam kung 75 lang ba lahat ito, lahat ng mga Baptist churches po ng Pilipinas, ano, mga kabida, o mas marami itong 75 churches po. Pero matibay na po itong 75, ano, mga kabida. Matindi na po ito, ano. Kumbaga, questionable na po, ano, yung paninindigan po ni Abante dito, mga kabida, no? Kasi po, si Abante against 75 church leaders, diba? Magkakaroon ka na ng katanungan po sa sarili mo, ano, mga kabida. Ano ba talaga yung problema? Okay, sino bang may problema, si Abante o itong 75 mga simbahan po, ano, mga kabida?
bakit nagkakaisa po itong 75 mga simbahan po against Abante, mga kabida, no? Okay, yun yung malaking question po, no? Although, hanggang ngayon, wala pa pong sagot, ano? Ito hong si Abante, mga kabida, dito ho sa manifesto na inilabas po ng kanyang mga kasamahan, ano? At abangan po natin, okay, in the coming days, baka sasagot dito si Abante, mga kabida, no? Sa pag pili at pagsuporta po ng kanyang mga samahan dun ho sa kanyang kalaban, ano? Ito hong si Vice President Sara Duterte. Baka naman po sasabihin po ni Abante na ginawa ko lang po yung aking trabaho, aking constitutional duty po, ano? At sa aking appreciation, nakita ko po yung ebidensya na matibay, kaya bumoto po ako against Vice President Sara Duterte, ano? Parang ganun Baka ganun yung sasabihin po, ano? Bilang tugon ni Pastor Abante po, mga kabida, dito ho sa kanyang mga kasamahan na tumalikod, okay, at dumistansya po sa kanya, ano, mga kabida. Okay? So, yun po, no? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano, mga kabida, dito ho sa ginawa po ng 75 mga church leaders, ano, mga kabida, kung saan po naglabas po ng manifesto, okay, at inihiwalay po nila yung kanila kong simbahan at yung kanilang sarili po, ano, dito ho kay Pastor Abante sa kanyang pagboto ho, okay, laban ho kay Vice President Sara Duterte para ma-impeach dyan po sa House of Representatives. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.